Umaga pa lang ay telepono na ang pinagkakaabalahan ni King kinabukasan. Ibinagsak niya ang telepono sa kusina. Mahinang nagmura. Nasaan si Banjo? 2 araw na niyang tinatawagan ng hotel na tinutuluyan nito sa Davao pero hindi pa rin niya matsyempohan ng pinsan. Damn, sumpa ulit ng isip niya. May problema ba? Pumihit siya. Si Herlyn ang nasa pintuan ng kusina. Kinabahan ng binata na baka narinig dito ang iniwan niyang mensahe sa desk clerk ng hotel. Ano uli yung tanong mo? Anya. Ngumisi ito. Narinig kitang ibinagsak ang phone at ang guhit dyan sa noo mo, grabe. Kanino ka nagagalit? Tinatanong ko kung may problema ba. Oh, that. Wala naman. Hindi ko lang matsyempohan ng kaibigan ko. Parating wala sa bahay nila. Nakahinga siya. Walang narinig ang dalaga. Naubos ba ni Lolo ang almusal niya? Pag-iiba niya ng paksa. Every bite. Gusto ko sanang basahan ulit siya ng libro pero tinataboy niya ako rito. Mas gusto raw niyang manood ng TV mas. Nasiyahan si King sa narinig. Naramdaman iyon ni Herlyn sa maaliwalas na nitong mukha ngayon. Baw talaga sa'yo lolo mo. Ikaw daw ang pangarap niya para sa akin. Makahulugan ng ngiti ngayon ng binata. Tumikim si Herlyn. About last night, well, that kiss last night should have happened. Nadala lang tayo ng pagkakataon. It was just a spontaneous response to a tender shared moment. Naghagilap siya ng right words. You think so? Hindi nakaligtas sa binata ang pagtatakip niyang labanan ang sariling paniniwala habang pilit na itinatago ang amusement sa tono. Sigurado. Okay, now you know that I find you attractive, but I'm not trying to get involved with you. You're a very nice man at pwede tayong maging magkaibigan. The best of friends even, but we can never be anything more than that. Dahil ang hanap mo ay mayamang lalaki? Right, alam kong masamang pakinggan, pero iyan ang totoong hanap ko kaya nililinaw kong maigi sa'yo. That kiss was just a spontaneous reaction to the emotion of the moment. Si King na ang nagtapos sa sentence. Isinabay ang pagdampot sa hotcake na nasa mesa. Isinubo iyon ng hindi nakikipag-eye contact sa kanya. Right, it meant nothing. Segunda niya. Naintindihan ko. At kapag naulit iyon, dapat ko maintindihan na iyon ay isa lamang spontaneous reaction between friends. Exactly. Wait. No, I mean, hindi na dapat maulit yon. Because we're only friends. Friends, and there's no romantic chemistry between us. Right. Hindi nito napigilan. Umibig ang tinatagong pagtawa. Naningkit ang mga mata ni Herlyn. Anong ibig sabihin yan? Ang alin? Nagkunwang inosente ang binata. Natatawa ka. I can see it. Ako sa niya na nanggigigil sa inis. Of course not. Seryoso tayo, hindi ba? Maiba ako. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya sa bayan? May kukunin lang akong ilang bagay. Baka gusto mong mamasyal. Nakakainip kung dito ka lang. Darating naman ngayon ang pamangkin ni Aling Trining. May titingin kay Lolo. Pwede doon na rin tayong mag-lunch. Matikman mo ang pagkain Davao. How does that sound? Anya niya nito totally forgotten na ang paksa nila kanina. Sounds great. Gaano ba kalayo ang bahay dito? 20 minutes drive lang. Nadaanan mo yun papunta rito. Tahimik nilang tinapos ang pag-aalmusal. Pero ang isip ni Herlyn ay abala. No romantic chemistry between them. Any more chemistry at magliliyab na ang buong kusina. Titiyakin niyang malalabanan ng atraksyon sa binata mamaya sa pamamasyal nila. Iba naman ang nasa isip ni King. In a few more days, kailangan makumbinsi niya si Herlyn na bagay sila sa isa't isa.
Naiibigin siya nito kahit wala itong nalalaman sa totoo niyang lagay ng buhay. Kailangan lamang ay maantala pa ang dating ng pinsan niyang si Banjo. Dasal ni Herlene ay bumalik na sana kaagad si Banjo sa rest house. Kailangan niyang malayo kay King bago tuluyang masira ang kanyang plano. Habang naglalagay ng pabango sa tainga, sinasabi ng isip niya na kahit ang pagsama ngayon kay King sa bayan was like playing with fire. Kanina, nang sabihin niyang walang romantic chemistry sa kanilang dalawa, inakala niyang hahaba ang ilong niya na tulad ni Pinocchio. She had lied big time. Sinulya pa niya ang get-up sa salamin. Sinadya magsuot ng simpleng damit, beige slack at silk shirt at flat shoes. Gusto niyang i-downplay ang itsura para hindi siya pansin ni King. Naghintay na ito sa labas ng bahay nang bumaba siya. At sa uri ng tingin nito sa kanya, alam niyang hindi tagumpay ang pagpapakasimple niya. Kung tingnan siya ng binata ay para siyang nakasuot ng negligee. Sadya ang ngisi nito. "You look lovely," sabi nito. "Thank you." Ani ang pigil ang sariling purihin din ang get-up nito. Kung hindi siya nagkakamali, ang simpleng polo shirt na suot nito ay Lacoste. Original at hindi imitasyon lang. Marahil ay sa damit maluho ang binata. Baka lahat ng kinita nito sa pagiging iskultor ay doon ibinubuhos. "I'm ready." Sa halip ay bawi niya. He escorted her tungo sa asul na pick-up na nakaparada sa harapan. "Hope you don't mind riding here. Ito lang ang sasakyan namin. Gamitin kasi ni Lolo sa negosyo." May amusement sa mga mata nito. "I don't mind at all. Hindi naman ako naghahanap ng Mercedes-Benz sa isang kaibigan." Paalala niya sa usapan nila sakaling makalimot na naman ito ngayong magsosolo ulit sila. Thumbs up lamang ang isinagot ng binata. As it turned out, nag-enjoy ng husto si Herlene sa pamamasyal nila. Hindi lamang dahil superb ang pinakain sa kanya ni King, kundi nalibang din siya sa historical sites na pinuntahan nila sa bayan na iyon. Dinala rin siya nito sa Davao Museum at sa ilang alintong simbahan na itinayo sa panahon pa ng mga Kastila. At higit sa lahat, ayaw sana niyang aminin sa sarili, pero ang totoo ay nag-enjoy siyang kasama ang lalaki. The man was both a gentleman of the old school and a very with it modern guy. She felt cherished, charmed and thoroughly entertained. Considerate ang binata, a wonderful conversationalist at umaapo sa magnetism. Napakagwapo pa nito na tuwing may madadaan silang mga babae ay napapanganga ang mga iyon. Sinisiko ang mga kaibigan para ituro ang binata. Pero ang buong atensyon naman nito ay nasa kanya. At sa bawat pagdirikit ng kanilang siko o kaya ay alalay nito sa kanya, gusto na niyang dambahin ito. He was darn near perfect. Too bad he was poor. Kailangan niyang ipaalala iyon sa sarili paulit-ulit. I'll be leaving tomorrow. Biglang nasabi niya. Leaving? Lunes na bukas. Babalik na si Banjo Pastrana sa rest house. After all, iyon ang dahilan kaya ako andito sa Davao. May article akong dapat isulat. Nang makabalik sila at makapasok siya sa tinutuluyang silid, kaagad isinara ni Herlene ang pinto. Inilak at sumandal dito. Too bad he was poor. Iyon na ang katayuan ni King. Hindi na mababago iyon. Matamlay na umalis siya sa pinto at sinimulang ayusin ang sarili at maghanda sa pagtulog. Determinado siyang umalis na bukas at kalimutan ng binata. Kinabukasan, hindi rin kaagad nakaalis ang dalaga. Nang humiling sa kanya si Lolo Ogie na basahan niya ng isang libro ay hindi siya nakatanggi. Mula sa fantasy na si Harry Potter, business book naman ito ngayon. Hindi ba kayo nabubore dito? Nakangiting sabi niya pagkatapos ng huling pahina. Never, Iha. Sinusubaybayan ko talaga ang mga isinulat ng author niyan. He's a smart man.
Dahil dyan ay nagawa ko maging Biglang huminto ang matanda at umubo. Nagawa kayong ano? Nagka-idea ko kung paano i-invest ang maliit kong pensyon sa GSIS. Maliit na salapi lang yon. Not much. Pero nakakalibang din naman na may matutunan ako sa librong iyan. Teka, naririnig mo ba yun? Tumigil sandali sa pagsasalita ang matanda. Ang alin po? Pagtataka niya. Ay, nakalimutan ko. Wala yon. Pilit nitong pagbabago ng paksa. Manood na lang kaya tayo ng TV. Gusto mo bang MTV? Alam ko kayo mga kabataan, mahilig dyan. Kaagad nitong dinampot ang remote control. Ini-on at tinodo ang volume. Lolo Ogie, masyado malakas. Tutol ni Herlene. Inagaw niya ang remote control sa matanda at inilagay sa mute button. Noon niya narinig ang ingay na nanggagaling sa di kalayuan. Tila sa himpapawid. Tumakbo siya sa bintana at tumingala. May helicopter. Halos sumayad na sa mga puno. Paglalarawan niya sa natatanaw na di kalayuan. Gago talagang lalaking yun. Darating ang araw, yan ang ikamamatay niya. Bulalas ni Lolo Ogie. Lumingon siya rito. Sino ho yun? Kilala nyo? Hindi. Pero kahit sino pa siya, hindi ba delikadong ginagawa niya? May isa pang helicopter. Pareho silang papunta sa... Nagpaliwanag ang mukha ni Herlene sa naisip. Baka si Banjo Pastrana na yan. Papunta sa direksyon ng rest house ang mga helicopters. Kailangan ko na mag-impake. Mag-impake? Para saan? Hindi ka na ba masaya rito? Sino magbabasa sa akin? Tutol nito. Lolo Ogie, I'm sorry. Hinalikan niya sa noo ang kausap habang nakaismid ditong parang bata. Alam mo namang may trabaho akong ipinunta rito, hindi ba? Alin? Ang magsulat tungkol sa mga scalawags na yon? Pagsasayang lang ng papel kung akong tatanungin mo. Ngumiti siya nang mapamimintas nito. Hindi niyo gusto si Banjo Pastrana, no? Pati na rin ang miyembro ng Elite Men Club. Hindi yon. Sa tingin ko lang ay mas tamang magsipag-asawa na mga yan kaysa pulos kalokohan ng ginagawa. Tulad niyan, magpalipad ng helicopter at kalbuhin ng mga puno rito. Dapat sa kanila, naghahanap ng mga asawa at nagsisimula ng pamilya. Dire-diretsyong pahayag nito ng opinyon. Lalo siyang natawa. Bayaan nyo, gagawin ko ang lahat para masilo ang isa sa kanila. Sumimangot si Lolo Ogie. Sisilo ng isa sa kanila? Akala ko ba nagkakamabutihan na kayo ng apo kong si King? Your apo is a very nice man, Lolo Ogie. Pero hindi pa rin nagbabago ang gusto ko. Magkaibigan lang po kami. Hinalikan niya ulit ang noo ng matanda. Huwag kayong mag-alala. Bibisitahin ko kayo kahit nasa rest house na ako. Hindi inaasahan ni Herlene ang pagsakit ng lalamunan dahil sa pinipigil na luha nang lumabas siya sa silid ng matanda. Hindi na rin siya sumilip sa work area ni King para magpaalam. Kinumbinsi lang niya ang sarili na ayaw niyang abalahin ng binata sa nilililok. Nagmamadali siyang pumasok sa tinutuluyang silid at parang kidlat na nag-impake. Nang mahaskay siya sa inarkilang kotse ay narinig niya ang putok mula sa pistol ng matanda. Hindi niya pinansin iyon. Pinasibad na niya ang sasakyan. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.